Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Masaya po ba ang lahat? Amen. Tayo pong lahat ay pumalakpak sa Diyos. Like, share, subscribe. Alam niyo po kagabi, kung sa mga nagpasing, ang lakas ng ulan, ano po? Ang lakas ng ulan, ang lakas. Parang sabi ng Lord na didistrahin ko yung mga mananalaman. Dahil may Diyos, habang unti-unti na natapos, unti-unti rin siya tumitingin na hanggang sa tuloy ng tuloy. Kaya napakarami ng Diyos. Kaya alam niyo, pinantay ng pastor na sa araw ng pagsamba, maganda ang panahon. Maganda po ba ang panahon niyo? Amen. Diba? Lilinis lang yung mga alikabok sa daan. Kaya, alam niyo po kung obserbahan natin ang ating buhay, ang ating paligid, masasabi mo na napakapalad mo, kapatid. Amen. Bakit ako nagiging mapalad? Tingnan mo yung iba dyan. Wala silang panahon sa Diyos. Pero ikaw na lang ito, pinapatulayan mo ng halagaan mo sa iyo. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi ng pastor, ikabit ang mga seatbelt. Ngayon po, baka kayo yung upaan at kahulog ko sa inyong kinakaupuan. Amen po ba? Amen. Ito pag-aaralan natin ay patungkol sa pagdidisiplina ng Diyos. Ang Diyos ay hindi puro pangako. Hindi puro pangako ang Diyos. Mayroon siyang pagdisiplina at sa huli, gawin mo pangako ng Diyos. Amen. Tayo lahat ay magkikinig at unawa. Ano ba yung ibig nais ng Diyos na maunawaan ng bawat isa? Kaya po, pinapakiusap ng pastor na sa panahon na nagsasalita dito, hindi mahalaga yung salita ang mahalaga yung sinasabi mo lang sa Diyos. Amen. Tayo lagi po unawa para hindi nasayang yung ating oras at panahon sa ating pagdalo sa gawain. Ako'y nagpapasalamat sa Lord bago ako magsimula sa topic. Sinasabi ng marami na napakahirap ng buhay. Totoo po yun. Kung wala ka sa Diyos, mahirap ang buhay. Pero bakit ka nahihirapan eh kung nasa Diyos ka naman? Tama po ba? Kasi lahat ng pag-aaral ay nasa Diyos. Ang hirap daw ng buhay ngayon, ganito daw yung nangyayari. Kung ang mga tao sa salita nila, uunawaan lang nila yung salitang mahirap, kahanapin na nila yung bibigay ng solusyon sa hirap. Hindi nila matuklasan eh. Kasi minsan sinisira na, uunahin ko ba yan? Ito po yung mensahe ng Diyos. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Alam ko na sa bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong pasan. Pinapasan. Alam mo yung tinatawag na pamatok? Pamatok sa salitang Bicol isingkaw. Yung sa kalabaw. Na may nakataling na kahoy, may nakataling hinihila at yung hila-tulay hinihila, may nakakarga doon na mabigat na bagay. Yun yung tinatawag na pamatok sa aking pag-aunawa at sa isingkaw kung tawagin. Ako'y sabat ko yung alam ko na may pamatok akong pasan, mabigat yung aking hinihila. Pero sa kabila nun, naniniwala ko habang ako'y nagpapatuloy na pasan-pasan yung mga bigat at nagmamahal sa Diyos, unti-unti ko siyang gumagaan. Amen. Wala po yan ang mga kabayaran. Sa buhay natin, lagi nating tatandaan, ano ba yung pagsubok mo? Tinitingnan ka ng Diyos. Ano ba yung gagawin mo? Para malasakto yung pangako ng Diyos. Tayo yung makipagbukas sa akin. Sa aklat po ng Roma, 1 verse 16 to sa buhay po ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaniligtas ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego.
Kaya ang sino mang magkahiya sa salita ng Diyos, ay nahihiya siyang mag-share, nahihiya siyang ibahagi yung karanasan niya sa Diyos, ay pinagmamalaki niya, bakit ka binabahagi, ay pinagmamalaki mo ang Diyos, na nakilala mo, ito yung ginawa na Diyos sa buhay mo. Sabi ni Apostol Pablo, hindi daw niya ikinahihiya yung magandang balita. Ganon din po sana sa buhay natin lahat. Kasi kung tayo may mga ganong espiritu, lalawak po ang Jesus is my life. Palampakan po natin si Lord. Lord. At ang sabi po sa verse 17, sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano tinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Hello? Uulitin ko. Sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Amen. Sabi niya rito, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kautusan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Amen. Hello. Nakita nyo kanina, may patay, sanggol. Pero tayo mga nasa Panginoon, may kamatayan lang pero may pangakong buhay ang Diyos. Amen. Alam niyo po ba yung mga salita ni Apostol Pablo, ito po yung naghihikayat sa atin na magkaroon tayo ng kapag-lakas ng loob. Na ipagmalaki palagi na ang Diyos sa buhay natin ay laging may ginagawa. Laging may magandang pangako, laging may nakalakip na mabubuting bagay. Na naisishare mo sa iyong katabi, sa iyong kapitbahay, sa iyong kausap, na ito ang Diyos sa buhay ko, kung bakit ako ganito. Mukha akong mahirap, mukha akong maproblema, pero hindi mukha mo lang yung nakikita, pero yung loob ko, hindi mo alam kung ano nandyan. May Diyos dyan. Dapat ganun po tayo, hindi po ba? Hindi tayo nahihiya sa mga bagay na pinangyayin ng Diyos sa ating buhay. Ito'y mabuting balita, ito'y magandang balita sa mga nakikinig. Kung ito pa ay kapangyarihan, ang Diyos para sa ikaliligtas ang bawat isa, bakit maraming nanghihina? Hello. Salamat sa nagbabalik. Bakit maraming nanghihina kung mga bagay na ito ay nagbibigay ng hamon? Na ang kapangyarihan Diyos ay nagbibigay ng bagay na ito para ikaliligtas sa mga sumasampalataya na patuloy na umaasa nagmamahal sa Diyos. Diba, ipinapakita raw rito kung paano itinutuwid ng Diyos ang mga tao. Ibig sabihin, wala naman sa ating banal, amen. Wala na sa ating makasalanan kung lahat tayo ay nagkakamali. Aminin natin yan. Hello. Amen. Wala sa ating nabubuhay sa pagkakasala, pero lahat tayo ay nagkakamali. Amen. Paminsan-minsan, nangyayari po yun sa atin. Pero ang sabi ng Diyos, sa magandang balita, ipinapakita ng Diyos kung paano may itinutuwid ang kaugnayan sa Diyos ng mga tao. May kaugnayan tayo sa Diyos. Kaya alam natin sa ating buhay na kung minsan, yung mga pagkakamali ang nag-iwalay sa atin sa Diyos na uunawaan natin, hindi po ba? Amen. Itong pagkakamali na ito'y maglalayo sa atin sa Diyos, dapat inform ka na ron. Dapat matuto na tayong mag-isip, maging maingat sa maraming bagay. Naunawaan mo. Tulad ng mga sinasabi ng kautusan, ang itinuturing daw Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So, kailangan pala natin matuwid habang tayo'y sumasampalataya. Sisikapin natin, ano ba yung kalooban ng Diyos na dapat mangyari sa atin? Doon po tayo pumwesto. Doon po tayo lumugar. At ang habag ng Diyos na kanyang itinapangako, ipakikinabakan po natin yun.
Amen. Hindi man sa kabilang buhay dahil sa iba tayo, pero sa ating pagsunod sa Diyos, marami siyang benefits na pinapakita sa bawat isa. Marami tayong benepisyo na tinatamasa mula sa Diyos. Ano yung benepisyo sa gabi? Yung lahat daw na masunurin sa Diyos ay may pamana. Yung lahat ng masunurin sa Diyos ay may pamana at hindi daw yung babawiin. Sayang, hindi kasi kayo lumalo dahil maulan. Amen? Napakasimple pala, paano kumuha ng mana, makakuha ng mana sa Diyos, susunod ka lang, magtatapat ka lang, may pamana ka lang inaasahan sa Diyos. Ano ba yung pamana? Example, sabi ni Mabili, pinamanahan siya ng clinic laboratory. Hindi naman niya inambisyon, pero binigyan siya ng laboratory na hindi niya hiniling sa Diyos, kusang ipinamana sa Kanya. Amen. Doon sa mga walang mga clinic laboratory, ano ba yung pamana ng Diyos sa'yo? Yung mga talento. Example sa akin sarili. Pinamanahan niya ako ng karunungan gumawa ng maraming pagkakitaan kahit hindi ko inaral. Amen. At hindi daw niya yung babawiin sa mga panahon na nagipitan ng maraming lalaki igawa mo ko niyan, order ako niyan, ipagluto mo ako niyan. Ganun gumagalaw ang kamay ng Diyos dun sa taong sumusunod at nagtatapak sa Panginoon. Palakpakan natin ang kamay ng Diyos. Kaya walang Kristiyanong mahihirapan. Hindi totoong mahirap ang buhay. Kung mahihirapan ka dahil hindi ka sumusunod sa Diyos, hindi ka masunurin sa Diyos, o pag-ibagsit ka sa Diyos, maghihirap ka talaga. Pero sinabi ng Biblia, hindi sinungaling ang salita ng Diyos. Lahat ng sumusunod sa Biblia, sa salita ng Diyos, ay may pamana mula sa Diyos. Amen. Napakagandang revelation. Nag-reveal sa akin, salamat sa Diyos. Kaya pala, sa kabila ng pag-iisa, bumalo ako ng mahabang panahon. Hindi ako nakalaman ng kadalipasan ng gutom, hindi naman ang kalusugan ko. Katunayan na sinusuportan ng Diyos lahat ng kailangan ko sa aking inabubuhay. Kaya hindi mahirap. Susunod ka lang sa Diyos. May pamana ka palang aasahan. Amen? Amen. Kaya kung tayo dinidisiplina ng Diyos, magpadisiplina tayo para sa ating ikabubuti utang na loob. Amen. Dahil kung susunod ka lang sa pagdidisiplina, ikaw rin ang makikinabang sa huli. Amen. Amen po? Amen. Ito ay sinasabi ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin. Ganun tayo kahalaga sa Diyos kasi kung hindi ba lang sa Diyos, hakayaan ka ng Lord na magliwaliw saan mang gusto. At pagdating sa uli, kapama ka naman ang tuman mo. Pero ito sinasabi ng Diyos sa buhay ni Apostol Pablo. Nakikinig po ba ang lahat? So kailangan tayo lang ay sumunod sa pagtutuwid ng Diyos para tayong lahat ay sumaya, sumagana. Hindi po may pera ka, payapa ka na. No. Sabi ng aking kapatid, nakakatulog ka nang wala kang pera? Ay, purihin ng Diyos, hindi pera yung nagpapatulog sa akin kung hindi ka payapa ka na galing sa Diyos. Amen. Amen? Hindi pera, hindi mga bagay na tinatama sa pagpapatulog, kundi yung kapayapaan ay binigay ng Diyos na kahit sa lugar, pwede kang maisip, pwede kang makatulog para ma-relax ka. Amen. Amen? Nakapag-isip ka ng tama, nakapag-isip ka ng mabuti. Salamat sa Lord kung marami kang pera, bonus kayo ng Diyos. Pamana yan na sa inyo ng Diyos, kaya pala ko ito ay maraming pera, manatili ka sa Diyos para hindi mawala yung kabuhayan mo. Kasi kung hindi, sabi ng pastor ng mga panahon pala, tinignan ko, yung yumaman ka dahil sa pagsisikap kung wala ka sa Diyos, darating ang panahon, rarayumahin ka. Diba? Mai-stroke ka. Diba? Lalabo ang iyong mata. Hindi ka na makalakad. Yung pera mong inimpok, makuupos sa pagkakagawa. Pero yung mga sumusunod sa Diyos, palakpakan natin ang buhay sa Diyos. Amen po ba? Amen. Ay, Senyor na di, hindi. Pero salamat sa Lord. Hindi ko alam kung
nanggagaling. Alam ko sa Diyos eh. Yung lahat ng lakas na pinakamasa. Kaya sa buhay natin, kahit kailan, walang taong nagmahal sa Diyos na nabigo. Amen. Naniniwala ko ba kayo? Amen. Ako testimony ko sa inyo sa mahabang panahon. Dumating ako sa lugar na ito ay kingdom. Hindi po ito Jesus is my life. Pero akala yung pastor yun ang nagtutulog. Doon sa hindi nakakala. Lumipas yung mga taon na yun ako malaking bukol na tumutubo sa aking tagiliran. Malaki. Sabi ni Mami Linda, rin mo yung mga pamilya sa sinahan mo. Hindi po. Bakit? 5 years naman mo. Nakita niyo ba ba yung bukol? Walang doktor. Relasyon mo sa Diyos. Amen. Hinga, ano na namamatay? Walang lunas. Walang lunas, pero may lunas. Maraming mabubuting bagay at ipaparanas din sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay magtatapat at nagmamahal sa Diyos, hindi ka mabibigo at hindi ka lugi. Amen. Amen. Kung galing yung makipag-ugnayan sa iyo, saan makipagsubukan sa Diyos? Para masubukan mo kung ano yung totoo. Hindi niyo masusubukan ng Diyos. Hello? Naunawaan niyo po ba? Amen. At ang sabi sa Ezekiel 20, verse 37, susupiling ko kayo para sundin ninyo ang aking tipan. Ano raw po yung gagawin ng Diyos para tayo makasunod? Susupilin, didisiplinahin. Hindi ba sa'yo pag dinidisiplina, hindi po ba? Masakit, magkilot, problema, mabigat, nagre-rebelde ka. Kahit sa ating mga magulang, example, pag tayo pinagsasabi ng ating mga magulang, hindi natin matanggap na tayo yung nagkakamali, di ba nagre-rebelde tayo? Puro na lang ako, puro na lang ganyan, lagi na lang ako, lagi. Kung ang Diyos nagsasabi, susupilin kita para sundin mo ang aking tipon. Ano ba yung tipon ng Diyos? Yung kanyang mga sinasabi, kanyang salita na nakasal sa Biblia, yun ang kailangang masunod sa buhay natin para tayo magtagumpay. Hindi ibig sabihin, hinakatulan tayo ng Diyos. Tayo'y minamahal ng Diyos. Bakit gano'n siya nagmamalasakit? Ibig po ba? Lalo na may mga dinadala nitong sakit na sa tingin nila wala nang lunas. Mayroong lunas, mayroong Diyos. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Maliwala kayo sa iyo na mayroon kayong Diyos. At nakakamit nyo yan. Utang na loob. Huwag kayong magdalawang isip sa Diyos. Bakit na sinasabi? Nasusupilit. Kasi alam na Diyos na maraming hindi sumusunod sa Kanya. Sa kabila ng nakakarinig na ng mensahe ng Diyos, sa kabila ng feeling mo dumadalo, ang problema, hindi i-record sa kaibuturan ng kanyang puso't kaisipan yung lahat ng mensaheng kanyang naunawaan, kaya ito'y nawawala, unti-unti. Kaya nawawalan siya ng lakas para magtagumpay. Ibig po ba? Yung salita ng Diyos na tinalim sa iyo ng Diyos, lagi mong palaguin. Yan ang didipinsa sa iyo sa panahon ng mga kahinaan, mga pagsubok at ikata ng buhay. Ibig po ba? Naunawaan niyo po ba yung mensahe nito? Kasi kung hindi ko ito naranasan, hindi ko ito sasabihin sa inyo. Araw-araw may gera kay Satanas. Hindi nagpapahinga. Pero araw-araw nagtatagumpay. Bakit? Ang pakalim na salita ng Diyos na magkabilay-talim ay patuloy na nakalag. At hindi makakapasok ang kanilang mga problema at kabigatan sa buhay. Lagi po yan yung tatandaan. Ang salita daw ng Diyos ay mabisa at magkabilay-talim. Sakla po ng April yan. Pumapasok po ito sa mga utak sa bungaw, sa mga kasukasuan, laging sa pinaghihiwalay ng espiritu at kaluluwa.
So, ang gusto ng Diyos, lahat tayo ay makasunod. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Hindi po ako nagpapalagi. Ganito lang po talaga yung boses ko. Likas na malakas kahit walang microphone. Binigyan ako ng Diyos na boses na malakas. At hindi piniginahiya kahit ganito lang ang boses ko parang lagi kang galit sa tuwing hindi naman. Yun talaga yung boses ko talagang malakas. Ano na may microphone, amen po ba? Pero hindi ibig sabihin, nananakit ako sa aking pananalita. Ito yung pinapasabi ng Diyos sa bawat isa. Amen. Hello? At ang sabi po dito sa 43, doon makikita ninyo ang masamang lakad at gawain. Hello? Ang sabi niya, susupilin upang masunod ang kanyang tipan. At sabi doon sa 43, doon makikilala ninyo ang inyong masasamang lakad at gawain dahil dito, masusuklang kayo sa inyong sarili. Bakit masusuklang? Naunawaan niyo yung kahalagahan sa inyo ng Diyos kung bakit gusto kayong supilin at ito'y tinanggap mo sa buhay mo, makaalala mo na nagkamali ka ikaw mismo sa sarili mo. Magbabago. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Di ba? Yun pala yung purpose ng Diyos. Bakit gusto ipaalam na may pagsupil? Para ipaalam sa inyo na pag naalala mo yung mga sinabi sa inyo ng Panginoon, di ba? Maaalala ninyo ang masasamang lakad at gawain sila nito nakaraan. Lahat naman tayo lumakad ng masama. Gumawa naman tayo ng masamang gawin. Lahat naman tayo, hindi po ba? Bago tayo nakarating sa pananampalatayang ganito, na tayo lumakad sa kasamaan at gumawa tayo ng mga kasamaan. Wala dito sa ating banal. Pero sa grasya ng Diyos, nagbibigay siya ng pagkakataon ng lahat ay mabago. Amen? Ganun kabuti ang Diyos. Nakaplano na sa buhay natin na tayo'y mabago. Kung tayo'y makikinig at susunod sa kanyang mga tipan. Amen. Pero kung hindi mo maalala na hindi mo magagawang kasukaman ang iyong sarili kasi nabubuhay ka pa sa laman, sa madaling sabi. Amen po ba? Amen. Totoo po yun. Hindi ko sinasabing banal ako, pero sinusupil ko yung sarili sa mga panahon na ako'y itikinig ng diablo para tuksuhin. Sinusupil ko yung sarili ko, hindi ba? Amen. Hindi ito ang gusto na Diyos sa buhay ko. Kailangan ko magtimpi, magtiis, hanggang sa malagpasan mo. Amen. At mayroong Diyos na nangangalaga sa bawat isa sa atin. Ano naman yung kabigatan mo? Lumayo ka sa Diyos. Amen. At makikilala mo talaga na mabuti ang Diyos. Amen po ba? Amen. Naunawaan niyo ba? Amen. Ganun po ang plano ng Diyos sa buhay natin. Tayo mga naniniwala sa Diyos, tayo umaasa sa Diyos, ganun yung plano niya. May pagdisiplina at ipinapaalala na tayo ay musok lang sa ating mga maling gawa para tayo ay mabago. Hello? Ganun po kabuti ang Diyos. At sabi sa Isaiah 66 verse 4, basahin po natin. Ay silang ang oras. Hindi ko marimayan ang alis ng mga verses. Sana kasi maghapon na lang yung gawain. Anyway, sabi naman niya, sa ikapitong araw para sa Diyos. Amen. Ano kaya? Ano bilang gusto tayo magkapatid sa Lord? Magdala tayo ng kanya-kanyang bahay. Kakain tayo ng maayos sa umaga para pagdating ng tanghali, hindi pa tapos ang gawain tayo'y busog pa. Ang ganda siguro tingnan ng Jesus is my life. Tingnan mo, mabalak sila sa maghapong gawain. No? Siguro. Jesus. Mabuti ang Diyos. Amen po? Amen. Sabi sa Isaiah 66 verse 4, dahil dito, ipinaranas ko sa kanila ang kapamakang kinakatakutan nila. Doon po yun sa mga taong ayaw makinig sa tipan ng Diyos at ayaw maunawaan at ayaw yung masuklaman yung mga maliit na gawaan. Sabi nga rito, dahil dito,
Ipaparanas ko sa kanila ang kapamakang tinatatak ko kanila. Hello. May natatakot wala sa kapamakan pero hindi natatakot sa Panginoong Diyos. Sa madaling salita. Amen po. Amen. Sapagkat na ako'y tumawag, walang sumagot kahit isa. Oh. Di ba mas ka dyan, mag-share ka. I-share mo yung kapangyarihan ng Diyos. Busy ako. Next time. Karanasan ko yun eh. Karanasan yan mga kumakain. Tsaka na lang po pagka maluwag na po yung ating oras. Hello? Sapagkat nang ako'y tumawag, walang sumagot kahit isa. Nang ako'y magsalita, walang gustong makinig. Hello? Meron kami kayo study noon sa bigaan. Ano ba yan? Alam na alam ko rin sa dahil, paulit-ulit ka lang, wala namang bago. Hello? Kung yung salitang sinabi sa'yo na ako na maano na bago ka sana napalitan yung first na napakmigan mo, wala pa ka natin si Lord. Bakit hindi umaalis doon? Kasi hindi ka umaalis sa buhay na meron kang kinalalagang paulit-ulit mo rin ginagawa, ilaw ang kinabuhay mo araw-araw. Kaya iyong pursuit, yun din. Hindi mo yung sinasadya, pero yun ang pinapapatid ng Diyos. Hindi po ba? Amen. Nakunawaan po ba? Amen. Ulit-ulit na lang yung first aid, hindi na bago. Alam na alam ko na yan. Purihan po nila. Alam na alam nila. Pero yung solusyon, hindi niya alam pa paano baguhin. Diba? May mga hipokritang tao na nagino. Parang kasalanan pa ng Diyos yung salitang pinabahagi sa Kanya. Alam niyo, mag-iingat po tayo sa pagsasalita. Lalong-lalo kung matungkol sa Diyos. Kasi hindi kang taong ginagamit na siya para pagpapandinis ko ang Diyos kasi sila yung utusan lamang. Amen po ba? Sila na pag-atasan lang. Amen. Pero hindi talaga sila yun. Ang Diyos po ang may kagagawa noon. Kaya kung tayo hindi nagiging maingat, Diyos po yung ating kinakalaban. Naunawaan niyo po ba? Amen. Amen. Nang ako'y tumawag, nang ako'y nagsasalita, walang nakinig kahit isa. At ang sabi nito, ginusto pa nila ang sumugay sa akin at gumawa ng masama ko, di ba? Samantalang ang gusto ng Diyos, ihahon ka, mag-share ka, tinatawag ka, makinig ka. Kasi may plano siya, pero hindi yun ang gusto mo. Party pa more. Church tayo, party lang. Party lang, di ba? Gala lang. O, di ba? Ginusto nilang gumawa ng masama kaysa umupo sa makikinig ng salita ng Diyos. Paano mo nalalaman ang nananawagan ng Diyos sa'yo kung hindi ka naman nakikinig? Paano mo nalalaman na ang Diyos ay kailangan ka pala ng upano kung wala ka naman pala umupo? Kaya sinabi ng salita ng Diyos, ginusto pa nila ang sumuway at gumawa ng masama. Hello? Pero alam mo sa lugar ng Jesus is my life. Lahat yan unti-unting binabago ng Diyos. Palakpakan natin. Hello? Tayo'y nasa proseso ng Diyos. Walang instant. Sana masunod ko meron. Pero mabuti ang Diyos. Lahat ng ito ay para sa ating kapakinabangan. Para sa ating benepisyo sa buhay dahil tayo dumaranas ng pagsubok araw-araw. Maraming bigat. Minsan umiiyak ka. Kanina mo iniiyak yan? Bigat. Kanina mo iniiyak yung bigat mo. Eh kung wala ka naman sa Diyos, kanino? Titingin ka walang Diyos mo nandun sa, alam mo na? Amen? Minsan nasa na kung kapatid kung iiyak kasi gano'n mo sa Diyos ka umiiyak. Kasi may Diyos na sumasagot. Pero kung umiiyak ka lang din sa Diyos, kanino mo yung iniiyak? Naunawaan niyo po ba? Hello? Lahat naman tayo umiiyak, hindi talagang dumadagin sa punto na tayo nasasakal na, nasusukol. Pero isipin niyo sa inyong pag-iyak si Lord at inyong iniiyak. Nagsusumbong kayo sa Diyos. Sinasabi niyo sa Diyos. Nananawagan ang Diyos sa atin, makinig tayo.
Pag tayo, sumagot tayo sa Panginoon. Sabi ko nga, makipagsubukan kayo sa Diyos. At hindi nyo masusubukan ng Diyos. Amen? Amen. Ganun po kabuti ang Panginoon. Amen. Akala natin, ganito lang tayo. Akala ng labas, ganyan lang yun, mga buhay yan, ganyan. Yung kasimplihan ng buhay mo, yun ang gusto ng Diyos. Napakasimple ng anak ko na yan. Kontento yan kung ano meron nga, kaya lumalayo yan sa pagkakasama. Masaya niya kung ano siya, mayroon siya. Nagsisikat yan sumunod sa akin. Nagsisikat yan makinig sa aking mga aral, sa aking mga turo. Napakasimplihan ako na yan. Ipagmamalaki ka ng Diyos kay Satanas. Katulad kayo, di ba? Hinahanap ni Satan si Job. Pero ipinagmalaki ng Diyos si Job kay Satanas. Ganun din sa aking mga buhay. Kaya habang kayo nakaupo dyan, enjoy niyo yung mga panahon na yan. Namnamin mo yung sinasabi ng Diyos, huwag kang masaktan, huwag kang mag-resist kasi nakikita tayo ng Diyos. Pagpos, ano ba yung inaaral iatay natin? Amen. At lalabas kang masaya. Minsan mo sabi ko nga, bago pa ako sa church, bakit ganito yung pagkaramdam ko? Pag ako nag-church, paglabas ko dyan, parang nasa alapaa. Totoo po yun. Kung ako nagsisimula sa lang. Bakit ganito? Parang ako nasa alapaa. Wala naman akong tinanggap na pera o ano mang beneficio na buhay. Wala din ako sa church. Pero bakit parang ako? Sinatry lang namin na parang hindi ko explain yung kalagayan ko sa puso ko. Naranasan niyo ba yun? Ulit-ulit ko yan naranasan. At ito din po naramdaman. Hindi ko ipaliwanag. Hindi mo babayaran ng salapi yung ganong pakiramdam. Dahil galing yung sa nagmamayari ng buhay mo, nag-iisang Diyos. Alam niyo po, pag ganun yung ating nagiging isip, mananatili tayo masaya sa Diyos. At hindi kayo maghanap ng ibang bagay para maibsan yung ating mga alalahanin sa modela ng Diyos na nangangako sa atin. Amen po? Ganun po kabuti ang Panginoon. At ang sabi po sa Jeremias 30. 30 po hanggang 33. Susundan niyo po ba? Ang sabi po niya, suklam na suklam ako sa limong gawain ng mga taga-Israel at Judea at Judah. Ang kanilang mga hari, mga pinuno, mga pari, mga propeta, at lahat ng naninirahan dito. Kanino sila susulam? Sa mga taga-Israel at sa mga taga-Judah. Higit sa lahat ng mga pinuno. May mga kapukulan, di ba? Ang sabi ng Diyos. At ang sabi niya, ako'y tinalikuran nila. Patuloy mo silang tinuturuan. Ayaw nilang makinig. Hello. Buti ng Diyos, no? Kung bakit niya sinasabi to? Ganun ang pagmamalasakit ng Diyos sa Israel at sa lugar ng Judah. Ganun din sa ating mga narito ngayon. Ganun tayo pinamahal ng Diyos kasi gusto rin isa makita na tayo na tayo nasa kaayusan. Hindi po ba? Pero pinapabati dito ng Diyos sa atin. Ganito tayo pinapahalaga ng Diyos. Bakit ang lahat ng salita itong mabibigat ay binibigkas niya sa atin upang tayo ay matuto? Amen. Diba? Patuloy ko silang tinuturuan, ayaw nilang makinig o tumanggap ng payo. Nagpapayo si Lord. Nagtuturo si Lord. Paano? Dito mo makakakita ang kanyang itinuturo. Dito mo maunawaan ang kanyang ipinapayo. Kaya ang kapatid, kung wala kang time sa Bible, maglaan ka ng oras sa Diyos. Amen. Eto na. Ito ang sasangga sa lahat ng palaso
na balak ipadala sa inyo sa tanan. Itong mga salita na ito. Lagi mong isa-isip, isa-buhay. Kung ang salita ng Diyos ay dala-dala mo sa buong pagkatao mo, walang kakapangyarihan ang kaaway na ikaw ay tulumpuhin, ikaw ay ibagsak, ikaw ay pahirapan, ikaw ay tanggalin ng kapayapaan. Wala siyang kapangyarihan. Dito sa salita ng Diyos, dito ang turo, dito ang payo. Naunawaan mo po ba? Amen. Alam ko na lahat tayo busy. Ako busy rin ako sa buhay. Pero sa panahon na, ako'y magbabasa ako na ang buhay. Naiiyak ako sa loob. Hindi ko gusto ng buhay. Habang ako'y magbabasa, dinadalaw ako ng ako kasi madaling araw ako ulit. Para mabuhay. Kung may nakikipagagawa ka sa oras ko para magkaroon ng oras ang Diyos sa buhay mo. No, halos hindi mo na mauna ang Diyos sa buhay mo. Dahil meron kang oras sa iyong trabaho. Aminin nyo hindi. Totoo hindi. Gusto mong gawin. Pero yung katawang lupa mo, sumusuko. Alam niyo, pag nakita natin sa ganyan yung kalagayan, ayaw yung kalagayan niya, aalisin kayo nila, listanin kayo sa komportable ko, pagka nagkaroon kayo ng panahon sa kanila. Wala pa ka natin sa kanila. Napakahirap ng mayroong amo para mabuhay. Pero hindi lang hayaan lang sa tayo magtutulungan. Sabi nga niya, doon sa mga taong magtatapat at susunod sa Diyos, meron siyang kumanda. Amen. Lagi gumawakan niyo sa inyong puso. Kahit kailan hindi kayo magliligaw sa Diyos. Hindi po ba? Amen. Nagtuturo ang Diyos. Kailangan din makinig. At nabibigay siya ng payo sa bawat isa. Kasi gusto ng Diyos na tayong lahat ay mas tayo sa Amen po? Amen. At ang sabi sa Isaiah 65 verse 1 to 3, unawain niyo po ito. Dito pumapasok yung promise ng Diyos. Sa kabila ng kanyang mga sinabi na pag-disiplina, nasusuklan sa lahat ng bagay na ginagawa o hindi na gusto. Pero sa huli may pangako ang Diyos. Dalangin ko na tayo lahat ay natututo para yung mga pangako ng Diyos ay nagkaroon tayo ng benepisyo. Amen po? Amen. Ang sabi sa Isaiah 65 verse 1 to 3, sinabi ni Yahweh, sinabi po ng Diyos, makinig po kayo mabuti. Tayo hindi sinasaktan ng Diyos, tayo minamahal ng Diyos, tayo gusto ng Diyos kalingapin, pagpalain, gusto na tayo italay sa komportameng buhay. Sinabi ni Yahweh, nakahanda akong sagutin ang panalangin mo, panalangin ng aking bayan, ngunit hindi naman sila nananalangin. Ano nga naman ang sasagutin ng Diyos? Hello. Nakahanda akong sagutin, sabi ng Diyos. Ang panalangin ng aking bayan, ngunit hindi naman sila nananalangin. Ano yung ginagawa? Pupunta sa kapitbahay. Alam na yun. At ang sabi rito, nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin. Ngunit hindi naman sila naghahanap. Hello. Lagi pa lang available ang Lord. Available, pero iba hindi siya able. Maraming able, hindi naman available. Able po ba? Sayang doon sa mga able na available, magpakapit tayo sa Lord. Lamapit tayo. Nananagagin ang Diyos. Wala daw sa kanyang nananalangin at wala daw sa kanyang umahanap. Naghihintay lang ang Diyos. At ang sabi nga dito, sinasabi
nila yung pagkahinga ng Diyos. Naunawaan niyo po ba? Amen. Available lang yun. Naghihintay siya sa ating lahat. Ano ba yung gusto mong sabihin? Gusto mo ba siya magkagpuan sa buhay mo? Paano mo ba siya maririnig? Kung hindi ka naman nagbabasa. Paano ka maririnig ng Diyos kung hindi ka naman sa kanya nananalangin? Paano malalaman na tinulungan ka ng Diyos kung hindi ka naman umaasa sa Diyos? Amen? Amen. Alam niyo po, kung tayo mapagsaliksik sa mga salita ng Diyos, iiyakan niyo yung mga salita niya. Kasi mo hindi mo ganito pa nakakalaga sa Diyos. Amen. Sana pinili ang malukas. At hindi na kayang pabayaan ng Diyos. Sana po alam natin lahat. Hello, mabilis ng Diyos. Sabi po sa last verse, sabi sa Revelation 2 verse 10, naunawaan niyo po ba yung mga maraming sinabi ng Panginoon? Amen. Dalangin ko ba ulit sa ating pag-uwi? Kapag nilay-nilayan sa ating mga buhay, ano ba yung halagaan natin sa Panginoon? Bakit ang lahat ito yung mali niyang sinasabi? Mahayag 2 verse 10. Sabi po niya rito, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng dalasin. Makinig ka. Ipabibilang ko ang ilan sa inyo bilang pagsubok, magduro sa kayo. Ipabibilang mo ng Diablo ang kapabilang ko, ipabibilang mo ng Diablo ang ilan sa inyo. Ang sabi niya rito, bilang pagsubok, magduro sa kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng trono ng buhay. Palapakan natin siya. Amen. Bumabalintong ka man sa problema at pagsubok. Ang sabi ng Diyos, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Amen. Wala naman nakakaalam sa atin kung may magkatay sa atin kung mayroong magkorona ng buhay natin ang kapula sa Diyos. Wala naman makakakita sa ating kalagayan kung saan ay lagayin ng Diyos. Kaya lang na hindi sa nakakaalam ng ating kalagayan. Amen po? Amen. Pero ang maganda roon, kung mananatili ka rin ng tapat sa kabila ng mga pag-uusig hanggang sa kamatayan mo, mananatili ka sa Diyos, may pangako siyang korona ng buhay. Yes. Salamat sa Panginoon. Kung tayo wala tayo tumanggap niyan, at makikita tayo roon sa kanilang buhay. Nandun ang buong Jesus is Mary, family na go-worship sa Lord. Amen po ba? Amen. Ganun tayo minahal ng Diyos. Kung bakit yung kanyang mga salita, para tayo ay maiayos. Hindi para tayo saktan, pahiyain, kundi tayong turuan, at sa huli naging yung kanyang mga pangalan. Sa madaling sabi, wala tayong magagawa kung tayo patuloy na lalayo sa Diyos. Amen? Bagkus, manatili ka sa Diyos. At kung ano man yung kanyang sinabi maganap sa buhay natin. Salamat sa Panginoon. Tayo po nga tayo tumayo sa Panginoon.